mga guys, alam niyo ba yung kasabihan na kapag gumagawa ka ng mabuti sa iyong panunungkulan, ikaw ay hinihila pababa at talagang gustong pabagsakin. Mga kaibigan, ganyan po ang nangyari ngayon sa ating Secretary ng PCSO na si Mel Robles. Alam niyo ba mga guys na siya lang naman po, mga kaibigan, under his administration ay nagsampa po siya sa 4 na illegal na lotto operators. Na itong mga operators na ito ay mga malalaki, mga kaibigan, no? Usurpation of authority. At nakita natin, mga kaibigan, hindi lang ito kundi sila, mga kaibigan, ay hinahabol nila ngayon yung daang-daang operators na sasampahan nila ng kaso dahil ginagamit po ang pangalan ng PCSO. So, ang sabi po ni Secretary Mel Robles, hindi kikita ang gobyerno dito sa ginagawa nila kasi illegal to no? They're using the name of PCSO pero sila po ay illegal na nag-ooperate. So, eto mga kaibigan, kitang-kita natin, no? Marami pong apektado sa panahon ngayon, no, ni Secretary Mel Robles. Maraming apektado na talagang mga malalaking operators at mga maliliit na operators. Ito po ang dahilan kung bakit gustong may mga panawagan, mga kaibigan, na pag-resignin itong si Secretary Mel Robles ng PCSO. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag hitik na hitik ng ang bunga, kapag gumagawa ka ng maganda, ay talaga naman ang mga masasagasaan mo dyan, no, ay magrereklamo at aaray at yan, mga kaibigan, pagtutulungan ka. Maybe ganito yung nangyayari ngayon sa ating Secretary ng PCSO na si Mel Robles. Dahil sa kanyang inisyatiba na talagang linisin, mga kaibigan, itong mga gumagamit ng pangalan ng PCSO. Nagpapaloto, nagpapagames, no, under the name of PCSO, pero mga illegal naman pala. No? So mga kababayan, panoorin natin ang video na to. Sinampulan ng PCSO ang ilang illegal e-lotto operators. Babala ng ahensya, simula pa lamang ito ng paghahabol sa mga e-lotto operators na dahilan ng pagkawala ng bilyong-bilyong pisong kita ng pamahalaan. Ang sentro ng balita mula kay Joshua Garcia. Nagsampa ng kasong kriminal ngayong araw ang Philippine Charity Sweepstakes Office laban sa 4 na illegal na e-lotto operators. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, bilyong-bilyong pisong kita ang nawawala dahil sa mga illegal na operasyon ng e-lotto, kung saan ginagamit ng mga illegal na operators ang lotto draws ng ahensya at may sariling palaro, gaya ng Pakiloto at Sure Lotto na hindi autorisado ng PCSO. Katuwang ang National Bureau of Investigation, sinampahan ang reklamong usurpation of authority sa ilalim ng Article 177 Revised Penal Code and violation of Presidential Decree No. 1602 na inamyendahan ng RA 9287 EO13 Series of 2017 ang mga illegal na operators na kinabibilangan ng ePayment Corporation, Paymero Technologies Limited, Globalcom RCI International at Blockchain Smart Tech Company IT Consultancy. It will just be the start of a series of cases that we're going to file. Hahablaan po natin sila sapagkat unang-una, hindi po protektado ang mamamayan. Number 2, wala pong buwis na kukuha. Finally, yung PCSO naman po na nagpapalaro ay hindi rin po nakakalikom ng pondo para naman po sa aming objective. So, dagdag pa ni Robles, maliban sa 4 na nabanggit na illegal e-lotto operators, ay may daan-daang operators pa silang tinatarget na sampahan ng kaso bilang bahagi na rin ng kanilang tungkulin na mapanatili ang integridad ng kanilang mga government-sanctioned lottery games. At higit sa lahat, ay maprotektahan ng mga mamamayan na tumatangkilik dito para din sa kapakinabangan na idinudulot nito pagdating sa pagkakawang gawa. hindi ho kami magsasawa na tugisin ang mga naging illegal, especially those who use our draw, no? Who use our name. Nakita nyo na. Yun ang sinasabi ko. Nakakalungkot isipin na may mga mambabatas tayo na talagang very vocal na nagsasabi na, mag-resign ka na, no? Secretary Mel Robles, mag-resign ka na dyan kasi hindi ka na nararapat dyan. Wala na ang trust ng taong bayan sa'yo. Pero kung titingnan natin mga kababayan, no? Tama ba talaga yung sinasabi nila na wala na yung trust ng taong bayan? Dahil lang doon sa mga nangyaring controversy na alam naman natin kung sino yung mga nagpapakalat nito. Sabi ko nga sa inyo mga guys, hindi lang naman PCSO ang binabanatan ngayon, kundi halos lahat ng ahensya ng gobyerno. Binabanatan para ito yung way nila para pabagsakin talaga ang ating gobyerno ngayon, no? Diretsahan na tayo mga guys, no? So lahat ng itong mga issue na kanilang nire-raise ay talaga for political purpose only mga guys, no? Pinopolitika lang talaga nila at dinadamay nga nila ang ating First Lady Liza Marcos na nakikipagsabuatan daw dito kay Secretary Mel Robles para nang sa ganon ay papanalunin daw yung mga kakilala, kamag-anak, etc. etc. So napakarami
maraming speculations. Pero kung titingnan naman natin mga guys, tama ba yung sinasabi nila? May babasahin lang tayo dito, no? Para ma-prove natin mga kaibigan na mali po yung kanilang mga sinasabi. Kasi kung sasabihin na wala na ang tiwala ng taong bayan, hello? So basahin po natin mga guys, no? The Governance Commission for GOCCs on Monday, November 21, named the Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO as one of the most improved and best performing government-owned and controlled corporations. So, kita po natin dito mga guys, no? Talagang nagpe-perform po ang PCSO. Nakakuha po ito mga kaibigan ng high performance ratings, no? Sa pagkakaroon ng talagang transparency, outstanding disclosure practices, and high performance ratings, no? So, eto po, nakakuha po ng award ang PCSO tungkol dito mga kaibigan. Ang PCSO din, no? Earned the GCG nod after its achievement, an impressive performance scored rating of 92.03 for 2022, no? So the performance evaluation system of the GCG is the process of appraising the accomplishments of GOCCs in a given fiscal year based on a set of performance criteria, targets, and weights reported in the performance scorecard. Ang sabi pa dito mga kaibigan, after a thorough validation by GCG, the PCSO exceeded the most of its targets set last year, particularly in gross revenue, sales, collection, efficiency, and budget utilization. Additionally, the PCSO has shown a solid commitment to rationalize the use of charity funds, improving process efficiency, maintaining ISO certification, and ensuring the timely distribution of mandatory contributions. So, ibig sabihin mga kaibigan, nakalagay dito maintaining ISO certification. So, ibig sabihin, kung ano man yung nangyari in the past na maintain ng PCSO, yung ISO certification mga kaibigan, at atong talagang naipapakita ng PCSO ang transparency. So, ano yung sinasabi dito ng mga nagagalit na yun na pinapababa si Secretary Mel Robles, no? Dahil wala na daw tiwala. Hello, kung wala nang tiwala ang taong bayan, papatok ba itong PCSO? Papatok ba yung mga games na nandito sa PCSO? Kita naman natin sinusuportahan pa rin ng mga tao, di ba? Although hindi ako fan ng mga ganitong games, dahil sabi ko nga sa inyo talagang ever since, no, wala talaga akong luck pagdating sa mga ganito. Pero bakit ito ay sinusuportahan ko? Kasi ito mga kaibigan, malaking tulong nito sa ating gobyerno at sa taong bayan. Imagine mga kaibigan kung walang PCSO, paano na lang yung milyong-milyong kababayan natin na nagsasuffer sa kanilang sakit, sa cancer, yung merong mga maintenance sa mga sakit na talagang panghabang buhay na mga kaibigan, no? Na paano na lang? Samantalang itong PCSO, sila talaga yung nakakatulong dito. Maraming mga kababayan natin na talagang nag-testify na dito nakakaraos sila dahil sa tulong ng PCSO. And even most government agencies, mga kaibigan, dito rin umaasa sa tulong, collection na nakukuha ng PCSO, no? Dito sila nakakakuha ng kanilang mga budget. So itong nagsasabi na pababain na daw si Secretary Mel Robles, hello! Mga kaibigan, tumingin kayo sa salamin. Baka naman wala kayong nakikita na ibang sekretary dyan na halatang halata naman na dapat na talagang bumaba, pero bakit hindi nyo nakikita? Bakit ang nakikita nyo ay itong secretary, no, Mel Robles, na talaga namang ang kanyang ahensya ay nagiging kapaki-pakinabang sa mga taong bayan at sa gobyerno, pero ito pa ang pinapababa nyo? Nakita nyo naman merong transparency, no? At talagang pinapakita sa taong bayan na etong mga nananalong ito ay talagang legit at hindi yan dinaya. Dahil lang doon sa picture na yun na edited ang damit na naipaliwanag na sa inyo kung bakit. Diba? Tapos pinagdududahan nyo yung mga nanalo. Bakit ang dami-daming nananalo? Pag walang nanalo, meron din kayong sinasabi, hello, saan ba pupunta?
No? Walang kapupuntahan eh. Ba't hindi nyo pa aminin na talagang against lang kayo doon sa tao? Kaya pinopolitika ninyo. Yun lang talaga ang totoo dyan. Pinopolitika ninyo ang secretary natin, Mel Robles. At inyong, itong mga tao na to, kanilang kinokonekta kay FL Lisa Marcos, no? Na nakikipagsabuatan daw itong dalawa, no, para panalunin yung mga gusto nilang panalunin, which is very, very wrong, no? Hindi po mamanipula, hindi pwedeng i-manipulate itong mga larong ito sa loto. Kita nyo naman kung paano yan dinudraw, talagang transparent, no? So mga kababayan, ayan nga, so top performing po ang PCSO under the administration of Secretary Mel Robles. Kaya yung mga nagsasabi dyan, bakit hindi nyo tingnan yung mga secretary ng iba? Yung ibang secretary dyan na talagang kitang-kita ang mga katiwalian. Pero eto, namamayagpag pa rin. Di na ako mga kaibigan, magpaparinig lang ng konti. Kamusta naman dyan yung 125 million in 11 days na ginastos? Kamusta naman dyan yung 51 billion, mga kaibigan? Pagkatapos, wala man lang ba kayong panawagan na mag-resign yung mga yan? Diba? Masyado naman kayong bias. Halatang-halata naman kung saan kayo nag-i-stand, diba? So, wag naman kayong ganyan, dahil lang dyan, paparesign yung isang tao na talaga namang loyal sa kanyang